Hi, ako si Ched Gatchalian mula sa ABS-CBN. So Kuya Chad, yung first ano po natin is, can you introduce yourself po and tell us about ano po yung mga background nyo and ano po yung interest nyo on yung sa sabang stories po na kino-cover? So ayun, nagtatrabaho ko bilang ABS-CBN News Digital Media Journalist. So I'm really more on looking into digital stories. So ngayon ang kino-cover ko, yung beat ko is more on national news, politics, mga weather. As in, sawang-sawa ako sa sobrang daming bagyo na nangyayari. And sobrang nakakaawa din syempre yung mga kababayan natin na nakararanas nun. Pero una ko na-assign sa entertainment, sa lifestyle. So parang titignan ko siya as very general. General na rin yung beat ko ngayon. So yung beat niyo po ngayon sa ABS, yun din po yung siguro beat niyo nung sa CNN. Sa CN, oo, actually. Parang general, lahat naiikutan mo na. Oo, ganun. So ano naman po yung mga, ano po yung pinaka-interested po kayo dun sa mga binanggit yung beat? Like, ano po yung na beat. po na beat? Political. Yeah. Ano po yung like, meron po ba kayong isang story na very natatangi sa inyo na talagang, very na-enjoy nyo siya, yun yung pinaka-unforgettable siguro na story na na-cover nyo or nasulat nyo? Siguro dalawa. Una, serious na balita. First time ko na makapag-cover ng serious na balita noon sa United Nations. So first time ko na parang kaharap ko mga foreigner. Sanay ako na mga kapwa ko Pilipino or may foreigner man, ilan-ilan lang. Nung pagdating ko doon, they were like, "Oh, how are you?" And may accent sila. Tapos isa ako sa unang dumating. So parang nasubok ko yung English skills ko doon. And then that time, pinag-uusapan kasi yung kamusta yung bansa natin under President Marcos term. So parang nung may mga reporters nagtatanong sila, napansin ko walang dumidiretso nung tanong. Ang tanong nila, kumusta po yung kalikasan, ganyan. So I was like, diretsohin ko na po. So is it better? Better ba yung pakikipag-work ninyo under Marcos compared to Rodrigo Duterte? To the point na ang sumagot sa akin yung pinaka-head nila. So parang sabi ko, it's my first time, ganun agad ako nagtanong. Pero yun, dahil doon, it's a memorable event sa akin. Second, yung first flight ko sa Cebu. First flight ko siya under pagko-cover. So sa Cebu, travelog siya. So ang dami ko naging kaibigan. Hotel siya, libre lang lahat. And nakalibot ako dun sa lugar. Kaya siya memorable sa akin. Hindi lang sa akin mawawala siguro yung Kape sa Umaga at libro. Yung libro na hindi siya literary. Para, kumbaga, meron akong, ang gusto ko kasi, pag nagsimula yung araw, meron akong activity na para sa akin, hindi para sa trabaho ko. Kasi pag trabaho agad, parang nakakalulod siya eh. Oo eh. So nagbabasa ako ng mga novels, international, mas international. And then kape, yun, di mawawala. Tas, sa ABS-CBN po ba, like, fix po ba yung pasok yung time in, time out? fix naman. So anong oras po kayo, like, gumigising, tapos pumapasok sa Okay. So, depende eh. Kasi mula Tuesday hanggang Friday, usually 1 p.m. ako. Okay. So, kaya ko pa na akin yung umaga. Pag Saturday, doon nag-iiba, nagiging 7 a.m. Ayun. So, bumabiyahe pa po kayo from Plaridel? Kapag kailangan ko mag-onsite. Okay. So, hybrid. Mostly online po kayo nagaan? Lately, So, how do you decide which stories to focus po? Do you choose them yourself or it's more team effort? pareho. So, minsan nagmo-monitor kami ng sarili naming balita. For example, may mga hearing, kanya-kanya kami monitor. Ano ba dito yung most striking na story? Nakakita kami ng ganito nangyayari sa ganito or pitch agad. Pero most of the time, may mga assignments na tinatawag. May mga editors kami tinatawag. Sila nagbibigay sa amin ng i-cover, ng pupuntahan. Pero kapag wala, may mga days kasi na wala. Kailangan may tinatawag na nose for news. So yun yung sarili mo, hahanap ka talaga. Mas gusto ko yun. Para, makita na meron din akong sarili kong way na paghahanap ng balita. Paano niyo po ba nasasabi na isang news is striking para sa inyo? Striking siya kapag interesting siya sa level na bago siya. Kasi 'di ba ang news dapat laging bago. At the same time, may mga maapektuhan ng mga tao. Halimbawa, in a good way, pag nalabas to, sino ba yung maapektuhan? Our students will be affected, professors. At the same time, kapag pangit naman, sino maapektuhan? Bicol ba? Ilocos region ba? Kung baga ganun, merong at risk at advantage na makukuha dun sa balita na yun.
what are the main things you do in a day as a journalist? Like yung pinaka-essential po na ginagawa niyo as a journalist? Yun. So, pinaka-essential talaga is pagbabasa at panunood ng mga, yun nga, hearings, videos. Hindi kasi pwede na parang, ako kasi ang pamatahin ko sa sarili ko kapag nagiging comfortable na ako sa ginagawa ko, I'm getting it wrong. So, halimbawa, pag everyday nagbabasa na lang ako lagi, naboboring ako. So, I have to go there. So ayun, it's a mix of experimenting din sa part ko. Pagbabasa, panonood. And kapag talagang feeling ko na better to, pag mag-interview ko talaga siya, makausap ko talaga. So yun yung usually. Ano po yung pinaka-na-enjoy mo as a journalist na ginagawa mo sa, kunyari po, nasa field or versus on your office? Yun. So siguro kapag nasa field ako, ano kasi ako mas extrovert ba magandang word? Hindi, extrovert ako pero parang mas outside the person ako. Mas nakikita ko yung buhay sa labas, makakausap ko sila ng directly. Kaysa kapag online lang, chat lang, hindi mo maramdaman, are they okay? Totoo ba talaga na okay sila dun sa kalagayan nila? So yun, mas nai-immerse ako. At the same time, nakaka-explore ako iba't ibang mga lugar. Yun, Kita yun ng ang gusto ko iba't sa ibang mukha. field. Yun, oo. Very, ang dami po nating mga trabaho, like ang daming mga nasa checklist natin. So, paano niyo po siya na-manage to the extent na hindi po kayo na overwhelm sa, like, nababurn out na to the point na ang dami talaga ayaw mo nang gumawa. Sa Yeah, totoo yan. Totoo yan. So, mas titignan ko siya in a way na okay lang na ma-overwhelm ka for a minute, for like a span of time. Pero kailangan mo siyang ihinga. Kasi minsan talaga ang daming balita. There was a time na binigyan ako at one single point, tatlo agad. So I was like, and sabay-sabay siya. And kailangan mo siyang mabigay kasi unahan din yan eh. Kailangan mo maunahan maglabas yung ibang mga session. So ang ginagawa ko, may tinatawag ako na parang in the zone na moment. Dito lang ako. So kahit maingay yung paligid, dito lang ako para matapos ko agad siya. At the same time, para hindi ako ma-burnout, ma-overwhelm within a day. Kasi pag everyday, ang dami mong balita naririnig, sobrang nakaka-overwhelm siya. Ang ginagawa ko, lalo na nung sa CNN ako, kasi mas dun eh, parang may ganito kami tinatawag eh, mga ganun. Parang kailangan agad. So ang ginagawa ko doon, kapag umalis ako ng office, kailangan lahat ng mga kinover ko, iiwanan ko. Kasi pag dinala ko siya doon sa bahay, it's so super stressful. So, ano naman po yung mga like stress reliever, gusto nyo bang tumatakbo? Meron ba kayong mga toys, mga ganun? Shopping ba kayo for stress reliever? Ako ang ginagawa ko usually, nag-i-spend ako nga ng day na para talaga sa akin. Minsan nag-jogging ako, mahilig ako sa K-pop. So, minsan bumibili ako. Hindi man laging pagbili, K-pop pero po yung ano, gusto? ITZY, 17, Blackpink. So, yun mga performer-oriented groups. Kasi parang, iba yung performance level ng mga group na yan. Na-distract ka din. Ayun. So, ibang-iba po yung mga activities namin sa university pag nasa work na po talaga. Yes, Like, yun yung ibang-iba. sinasabi ko nga. Sabi ko, alam niyo pagka-graduate ko, isang taon na kasi ako, mahigit isang taon na. So parang naisip ko, ibang-iba yung culture. Ang wala akong makausap about this, pero sana ako, medyo mas malapit yung ginagawa ng mga bata. Para hindi sila naku-culture shock pag nandun na sila. Kasi pag nasa school tayo, it's more of, ito yung mga assignment, gawin mo on your own. Pero in reality, magkakasama lagi eh. So parang sabi ko, baka mas maganda na medyo malapit. Yeah. Ayun, yun pa yung isa sa kaibahan kasi sa atin sa school. One day, minsan, di ba, assignment, gawa ka ng article. In reality, pag sinusukat ko sa sarili ko, gaano ako kabilis gumagawa, dapat matagal na yung 1 hour. Okay. So, parang sa sarili ko, kayo nga, yung in the zone, dito lang muna ako. So, kailangan nakabukas, ilang tabs ba yung binubuksan ko? Dati hindi ako sanay magbukas ng maraming tabs. Kasi gusto ko malinis yung computer ko. Ngayon, 2 window, bawat window maraming tabs para madali kong matignan yung mga info. Hindi kasi pwedeng sa isa ka lang nakatingin. Yeah. Lalo na pag sa Bagyo, nakabukas sa akin yung Pag-asa. Yun pala, makinig tayo sa science class, guys. Kasi halimbawa kapag Bagyo, ang hirap kapag, ano ba tong wind na to? Ano ba yun? Yun, exactly. And kailangan ma-explain mo siya sa mga tao na naiintindihan nila. So ikaw, pag hindi mo naiintindihan, nahihirapan din sila. Yun. Di ibang-iba din po yun sa like sa mga press con, sa school press conference.
Kasi very like, for example, may press con, tapos susulat agad ng balita, tapos hindi na mapasa. Like, ibang-iba din po yung iba yung environment sa Yes, may press. similarity siya na same din, may press con. Pero usually kasi yung mga press con sa school, yung mga contest na may press con, isang tao lang yung kinakausap. Halimbawa, teacher, police, for the sake na magkaroon ng press con. Pero yung meron ka talagang kukuhanin, kasi usually yung mga press con, nakapag-press con din kasi ako, parang lagi about sa buhay ng speaker. In reality, hindi siya ganun. In reality, may kailangan kang kuning information. Ilan na po ba yung kaso ng Mpox? Ilan na po ba yung kaso ng dengue? Wala tayong masyadong ganun eh, di ba? Ano po, how do you approach storytelling, especially when covering sensitive or complicated topics? Ayun, laging stay in touch sa mga editors namin. Halimbawa nga, pag political, especially pag political, kasi kailangan may tapang ka, pero at the same time, you're also being very, very careful. Yeah. So, halimbawa, recently, may mga mura. So, parang, tanong ko agad sa boss ko, okay lang po bang isama natin to? Paano po siya i-approach? So, minsan, pwede naman, pero parang isa-sensor, i-redacted, or ginagawa nila ng paraan na i-explain siya in a way na galit siya. So, parang may ganun eh, may ganun. Tapos ano pa ba? Sa TV, nung CNN ako, dun yung mas pag-sensitive. Kailangan, alam mo kung kailangan kang gagamit ng blur, yung mga salpok-salpukan, yung, ano pa ba? Pag may mga horror, meron din kami, nag-horror din kasi kami nung November. Meron naman sensitive in a sense na may mga bata. Yeah. Yun. So parang may mga trends kasi sa TikTok na parang may sumasayaw sa tapat ng truck. Tapos gusto ipa-feature ng boss ko. Tapos sabi nung mga nag-edit, sabi nila, is it safe? Kasi baka gayahin ng mga bata. Yun, may ganun ding value na kailangan kapag ilalabas mo siya, alam mo na pwede siyang magaya ng mga manonood or mambabasa. So, it's like po when it's unexpected news breaks, how do you adapt and keep up? Ayun. So, yan yung mga madalas. Lalo na sa TV. Siguro mas mako-compare ko siya sa TV kasi sa digital, medyo may tinatawag kami na parang update muna, 3 paragraphs, 2 paragraphs, okay lang. Sa TV yung medyo mas mahirap kasi kailangan may material ka. Paano ba? So, eto, bigyan ko ng example. Lumindol sa office. So, parang sabi ko, pag lumilindol sa school, or nanda tayo na pag lumilindol, magdada-cover na hall tayo. Nung lumindol, after, sabi ko, anong gagawin natin? Sabi nila, ikaw breaking news. So, I was like, tayo lalabas, hindi tayo talagang, hindi pa malakas, pero may lindol. So, parang, okay, ako daw yung breaking news, 15 minutes na lang, start na lang siya. So, parang, tapos sabi niya, okay, ito yung lindol. Tapos sabi niya, lagay mo yung nangyari sa Senate. Yung Senate, lumikas sila. So, parang, So, lumikas sila. So, i-English. So, kailangan mo pang mahabol yung mga material. Kasi iloload pa yun sa system eh. So, kailangan mabilis. At bawal lang mali. Sa CNN, bawal lang mali. Yun yung patakaran. Parang, kasi ang tagline, kailangan mo mag-live into tagline ng publication mo. So, yung station is news you can trust. Yeah. Bawal talagang magkamali. So, nagawa ko naman siya. Hindi ko alam paano ko ginawa. Hindi ko alam paano ko siya ginawa. Siguro, inisip ko na lang na, paano ba? Nung bata ako, pag nanonood ako na breaking, ini-imagine ko paano nila ginagawa. Inisip ko, may bata naghihintay or may mga residents na naghihintay. And ako lang yung makapagbigay ng ganung information. Tapos nakabukas din yung ibang mga nagpo-post ng balita para meron akong parang multiple sources. Yeah. So ayun, nakakatulong siya. Saka medyo normal sa amin yung mga ganun, naririnig mo talaga. Pero meron kasi may mga OA kasi na nananadyak pa ng upuan, hindi man ako ganun. Pero like, makakadistract kasi ng iba na. May ganun talaga sa newsroom, like, pag lumindol, kailangan agad Oo. Nagpapanik na yun. Nagpapanik. Tapos, pag halimbawa, si Lala de Lima, nung pinalaya na siya, nagisigawan na lahat, ganyan. Alma, okay, lumaya lang siya, kaya mo yan. Parang ganun. Minsan kailangan mo kasi na baka nadadala ka lang din nung environment. Ayun. Na-try ko na while show is running. Habang may yung show, okay na ako, tapos na ako. Biglang, pinapagawa sa yung breaking, namatay daw yung elepante sa Manila Zoo. Di ba may namatay na elepante? Sabi ko, sino yung elepante? Ba't siya namatay? Ilang taon na ba siya? Hanapin mo yun. So actually, napagsabihan ako doon in a sense na parang parang medyo mahaba. Ayun pa yung nag-i-issue sa akin. Kasi pag breaking, usually kailangan maiksi lang. So parang hinabaan ko. Ako naman, kasi yun yung parang pinaka-top news nung top news station namin. So parang sabi ko, baka kailangan kong habaan na konti. Yun lang naman, pero nagawa ko naman siya. Ayun. Pero wala pa naman kayo like
nasabi niyo po kay Laila din, wala naman pang struggle sa pagka-cover ng ganun. Kasi may mga, ang dami pong mga tao, paano po kayo nakakakuha ng magandang angulo, gano'n? Ayun, training. Kailangan parang, kahit hindi mo pa siya nagiging balita, hindi mo pa siya nagiging story, parang, di ba, nakaiupo ka, what if mapunta sa akin yung gatong story? Check ka ng mga similar. Ayun, ito yung kapag bago ako, mag-check ako ng similar stories na gawa ng CNN or ng ABS na, paano nila ginawa to? Pag criminal, paano nila tinitreat? Kapag political prisoner, paano? Para may basis ka, hindi ka mahirapan kung paano mo din approach. Ayun. Sa kahaba-haba po ng araw na nag-work kayo sa ABS and sa CNN dati, paano niyo po siya na-wrap up? And ano po yung mga ginagawa niyo after po ng mahabang work? Nag-uwi ako ng mga scripts. Nag-uwi ako ng scripts ng mga reporter, mga gawa namin. Binabasa ko siya. Saan ako nagkamali? Saan ako mas mag-i-improve? Pero pag hindi ko na talaga kaya, ayun, as in tulog lang talaga or nagbe-binge watch ako sa Netflix. Kasi parang may time to learn, may time to reflect. Pero there's also a time to parang disassociate yourself. Kasi pag masyado ka na into that, ang hirap umalis lalo na kapag mga yung parang mga sensitive na Yes. na mga issues. Paano mo ikakalm yung isip mo? Kasi bilang journalist, hindi naman pwede na aalisin mo yung sarili mo sa story. Baka ang pagindating patay. So, it's always na parang part ka ng story. Like, ano pong ginagawa niyo nung, like, di ba may day off po kayo? Ano pong mga usually ginagawa niyo sa day off? Ayun, lagi akong nagpapa-massage, massage or massage chair. Kasi para lang ma-relax. Saka hindi ko nakakalimutan na may social life pa rin ako. Yeah. So ayun, gumagala ako, sumasama ako sa mga friends ko, gumigimik kami. Kasi hindi ka laging journalist. Meron kang, I mean, ang journalist, lifestyle siya. But it doesn't mean na yun lang yung buhay mo. Yeah. After being a journalist, you're also a brother, you're also a son, you're also a friend, you're also a lover. So parang ngayon, dapat nabubuhay mo pa rin yun. Kasi pag nandun ka lang, kahit anong work siguro, dun mag-aano yung burnout. Sa ano po, sa isang buwan po sa isang taon, ano po yung pinaka-busy for journalist na ang daming ginagawa, ang daming ganyan? Siguro, pagpatapos na yung taon. So ito yun. Lalo na pag entertainment. Sa entertainment kasi pagpatapos na yung taon, nandiyan yung mga Christmas events, di ba? Sa Yeah. Bini, kita natin. Ang daming events. Noon kasi, sa ABS, lagi akong entertainment. So lahat ng concert, lahat ng ang dami sa simula. Pero pansin ko, sabi ko, bakit ganun? Nung papunta ako sa Burmans, mas dumadami. Ngayon, ganun din sa serious na mga balita sa national news. Ang daming hearings, yung budget ng Pilipinas, yung General Appropriations Bill, pina-finalize siya. Ang daming mga budget cuts. So, sunod-sunod siya. Ang dami nangyari kasi lahat tumahabol bago matapos yung taon. So, journalists po can be demanding. So, paano po kayo nakakahanap ng balance after a busy day? Ayun nga, so always remember din na dapat may time ka sa sarili mo. Mga classmate ko nagugulat sila pag nalalaman nila na naglalaro ako. Naglalaro ako ng Valorant, ng ML. Kasi sabi ko, mahilig kasi ako sa action. So parang after ko sa ma-action na trabaho, gusto ko, yung isip ko, mahilig ako sa laro, as in laro. So parang medyo nagkakaroon ako ng another world. Yun. Tapos mahilig din ako manood ng mga, ano pa tawag dito, mga vlogs. Pero vlogs na may katuturan. Halimbawa, si Cara David, di ba, nagtuturo siya sa mga vlogs niya. Hindi ako mahilig manood ng mga mga influencers na wala ko nakukuha magandang influence. Ayun. So doon po sa sa mga experiences niyo po, past experiences, pati nag-aaral po kayo sa BUSU. Like, ano po yung pinaka-rewarding sa part niyo po na as a journalist? Like may nabago po bang mga buhay, something like that? Yun actually parang masasabi ko na una muna sa part ng mismong team. Pag nakikita mo na yung mga kasama mo nag-grow sila, na kasi mula senior high, para ang motto ko, wag mong i-judge ang isang journalist kung paano sila magsisimula. If pangit yung gawa nila, objectively pangit, hindi sila makasulat, hirap sila kumuha ng larawan, it's okay. It should be part of your responsibility na tulungan sila. So, mula senior high, pag nakikita ko na, ay, ito, ang kaya lang niyang gawin, isang stanza. Nung natapos kami sa isang issue, kaya pala niya yun. Alam mo yun, parang kapag binigyan mo ng chance sa isang tao to prove him or herself, parang, at nagawa niya, yun, rewarding yun sa part ng team. Yung nag-grow sila on their own. Sa part naman ng mga mababasa, mga manonood, ang rewarding sa akin, yung kapag may mga nanay, mga bata na nag-PM sa akin na, uy, salamat kasi nagka-update kami regarding sa bagyo. Minsan sila pa ngayon napokorek
kapag may nakita silang error, uy, ano, Bataan ba to or Batangas? Parang lilinawin nila. So parang sa loob-loob ko, may nagbabasa pa pala, may nanonood pa pala talaga ng balita, at may naghihintay sa kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila. I think yun yung rewarding na may napapala yung mga tao dun sa ginagawa mo. Hindi ka lang binabayaran. Minsan kasi, di ba, isip natin work, it's to be paid. No, journalism, it's to really serve yung mga tao. At pag nakikita mo na open sila, nakakausap mo sila, I think yun yung pinaka-rewarding, students man yan or residents. Para po sa mga aspiring journalists or gusto din po maging journalist, ano po yung mga ma-advise nyo and learnings po na pwede nyo advise? Tsaka ano po, di ba, like, pag narinig ko kasi yung journalism, parang yung connotation agad, ay, walang pera sa journal. Yeah. Ano, totoo po ba yan or ano? Siguro, unahin ko muna yung isa pang connotation sa Jorn, parang, hindi lang Jorn, siguro humanities, arts, kapag sinasabi na, halimbawa ako nasabihan na ako na, uy, hindi ka engineering, mahina yung ulo mo, yung mga ganon. So parang actually, hindi, kasi mahirap yung competition sa journalism, sa arts. Ang hirap makapasok, ang hirap na mapansin. I think yun yung pinaka-difficulty niya, to have your story be there. Kasi kahit ang dami niyo magaling, hindi lahat ng story naririnig eh. So yung tunay na talent is kung paano mo siya magiging under the spotlight. So in terms of pera, discarded talaga. I think lahat naman ng work struggling sa pera ngayon in 2024. Naririnig ko, even mga engineers, kahit may may lisensya na, hirap pa. So it's really discarded na, may ganito kang work, baka kaya mo rin mag-side commissions. Padamihin mo yung alam mo, mag-aral ka, mag-MA ka, para mas malaki yung makuha mo. So it's really strategic na huwag ka makontento na, kasi ang kilala kong mga journalist din ngayon, may business na. So parang it's really a mixture of strategies paano siya magagawa. And ang advice ko naman sa mga journalists ngayon is dalawa. Una, hindi ka lagi magiging passionate. Hindi lagi nandiyan yung passion, yung compassion. Minsan, may mga days na ayaw mo na eh. May mga days na parang, ano ba ito? Ba't ba ako nandito? Ba't hindi nila ako magpakayaman? Ba't hindi ko nalang piliin maging masaya, mag-love life? Ba't kaiintindihin yung estado ng bansa? Pero ano lang yun, face lang yun eh. Magigising ka din na, okay, kailangan, may naghihintay. May mga tao na nakaasa sa'yo na journalist lang yung talagang trusted nila. And may challenge na ngayon sa atin, di ba? May mga vloggers, Yes. may mga influencers. Ang challenge is learn how to coexist with these people. But at the same time, kailangan kaya rin nating makasabay. Ito yung pinaka-natutunan ko na we need, lalo na yung mga bago, magiging bago, ang pinaka-lesson is learn how to revolutionize media. Continue to change it, adapt it. Kasi pag hindi siya nagbabago, naiiwanan tayo. At yun yung feeling ko isa sa problem ng journalism. Baka naiiwanan tayo ng technological advancements. So yun, patuloy na mag-aral, patuloy na baguhin yung journalism. Ayan. So for the last question po, is there anything excited you're working on or what to share with our audience? I think wala pa muna akong pwedeng i-share. Pero yeah, there's a lot of exciting sa paparating at 2025. Ayan. Like sa midterm election? Sa mga ganun ba? I think, hindi kasi ako pwede mag-pronounce ng ganun eh. Pero yun, sa paparating na election, ang dami namin ina-expect na mangyayari. And siguro yun, I think yun na lang muna. Okay.